Welcome back guys sa ating John Marinjo TV. For today's video guys, pag-usapan natin kung sino nga ba talaga si Diwata. Sino nga ba si Diwata? Si Diwata ay sa totoong buhay ay si Dio Balbuena, tubong Sarwat 42, na isang mahirap lang at natutulog lang sa ilalim ng tulay sa kahirapan. At minsan ay nasangkot sa gulo na nasaksak ng kalaban sa Jokno Boulevard, Barangay 79. Si Diwata ngayon ay itinuturing na maimpluwensya sa mundo ng social media. Sino si Diwata at ang sikat na Paris Overload sa panahon ngayon? Naman siya ng balita taong 2016 kahit siya ay nabugbog at nasugatan, nagawa pa rin niyang kumampa sa harap ng media. Ang nag-iisang Diwata na mukhang kawatan. At makalipas ang 10 taon, comeback is real para sa vision natin na si Diwata, na focus na ngayon sa kanyang business. Patuloy sa pag-angat at paksa ng mga vlogger na patuloy siya na ikinokontent sa kanilang mga reels at vlog. Nakalaunan ay lalong dumagsa ang mga taong bumibisita at tumatangkilik sa kanyang parisan. Hindi lang sa mga ordinaryong vlogger, kundi binisita rin siya ng mga iba-ibang personalidad katulad ng mga artista, komedyante, at mga sikat din ng mga vlogger sa panahon ngayon na patuloy siyang sumisikat at pinasisikat, at ganun din ang mga vlogger na nagko-content sa kanya ay umaani ng kanilang mga views. Ayan si Diwata, busy sa kanyang Paris, at dito din minsan siya tumuloy at natutulog sa ilalim ng tulay. Naging bahagyang tahanan ni Diwata nung siya ay nasa kahirapan pa. Ngunit ngayon, iba na si Diwata. Mapera, sikat, at maimpluwensya na. Ang simpleng Diwata noon ay ang businesswoman o businessman na Diwata na ngayon. Tao, kasi sulit talaga. Saktuhan lang yung kinikita. At huwag ka. Dahil at least dito, kahit simple lang siya, at sigurado naman ako na safe kaming lahat. Dati, ang sasakyan ko, bike lang, ay nakabili na ako ng sasakyan na talagang pinaghirapan ko talaga. Nakakatuwa. Napapanood namin sa Facebook. Kaya sinubukan namin ni Mrs. kumain dito. Balikan namin ang tropa, kapag nakanin na po. Feeling ko nga, akong dinadayo, pangalawa na lang yung tinda ko. Ganito pala ang naging buhay niya noon ni Diwata. Nagtitinda ng sari-sari store malapit sa ilalim ng tulay. Kinagigiliwan noon si Diwata na nagawa pang rumampa sa presinto kahit bugbog at sugatan sa tama ng saksak sa kanyang katawan, matapos masangkot sa gulo nilang magkakaibigan sa Pasay City. Ngayon, isa na siya sa matagumpay na may-ari ng pinipilahan na parisan dito sa Pasay. Dumaan sa maraming pagsubok si Dio Balbuena, o mas kilala sa naging pangalan niyang Diwata. Si Diwata ay naging construction worker muna bago nagumpisa sa maliit niyang parisan. Isang inspirasyon siya para sa mga katulad ng mga pag-alagal at pakalagkalat sa lansangan noon, mula sa probinsya na naghirap makarating lang sa Manila upang maghanap ng trabaho. Ang katulad ni Diwata ay isang simbolo ng kahirapan na nagsusumikap para magkaroon ng laman ang tiyan. Gaya ng sinabi ni Diwata na huwag titigil sa pangarap, magsikap, at kung merong pag-asa na dublihin pa ang
pagsusumikap ay gawin na. Dahil sabi niya, ang panahon ay sayang. At kung hindi man ibigay sa iyo ng tadhana ang swerte mo ngayon, huwag kang titigil at ang bawat isa ay mayroong nakalaan na pag-asa. Basta huwag ka lang bibitaw, lahat ng nagsusumikap ay magkakaroon ng karampatang pagpapala ng panahon. Isang tulad ni Diwata ang sinasalamin ng mga katulad ng mga mahihirap sa masa. Gaya Good na luck sa iyo, Diwata, o Dio sana Balbuena. sana magtuloy-tuloy ang iyong Diwata sa iyong kahirapan at nagsumikap. Ngayon ay naging matagumpay na siyang businessman, ay magsisilbi siyang salamin sa mga tao. Salamat, Diwata, sa iyong extraordinaryong kwento ng buhay at magsilbi kang gabay at halimbawa sa mga katulad mong nagdaan sa hirap. Sana huwag kang magbago. Stay your foot in the ground. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan.